After I became a member of social conscious organizations, that culminated in my participation in the formation of a writers group na ang layunin pagkaisahin ang mga kabataang manunulat para. Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, ating babalikan ang buhay ng isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino at pambansang alagad ng sining, si Bienvenido Lumbera. Isang makata, mandudula, kritiko at guro. Si Lumbera ay may malalim na impluensya sa sining, literatura at aktivismo sa Pilipinas. Tara't alamin ang kanyang kwento mula sa kanyang kabataan, tagumpay, at mga kontrobersiya hanggang sa kanyang kamatayan. Dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Bienvenido Lumbera noong Abril 11, 1932 sa Lipa, Batangas. Maaga siyang naulila at pinalaki ng kanyang lola. Sa kabila nito, lumaki siyang masigasig sa pag-aaral at nagtapos sa University of Santo Tomas sa kursong journalism. Dito nagsimula ang kanyang pagkamulat sa panitikan at kulturang Pilipino na siyang naging pundasyon ng kanyang karera bilang isang manunulat at guro. Hindi lamang isang manunulat, kundi isa ring kritiko si Lumbera na nagtaguyod ng wikang Filipino sa panitikan. Siya ay kinilala sa kanyang mga akdang nagbigay pugay sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas tulad ng Tagalog Poetry, 1570 to 1898, at Philippine Literature, A History and Anthology. Nagsulat din siya ng mga dulang musikal tulad ng Tales of Manuvu at Noli Me Tangere, the Musical, na naging tanyag sa Cultural Center of the Philippines. Sa larangan ng pagtuturo, nagturo si Lumbera sa ilang pangunahing pamantasan sa Pilipinas gaya ng Ateneo de Manila University, De La Salle University, at University of the Philippines. Siya rin ay naging visiting professor sa Osaka University sa Japan. Ang kanyang pagiging guro ay isa sa mga pinakamatibay na ambag niya sa mga kabataang manunulat at estudyante ng panitikan. Isa sa mga pinakamakabuluhang yugto sa buhay ni Lumbera ay noong panahon ng martial law sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos. Bilang isang aktivista at kritiko ng rehimeng diktadura, siya ay nakulong noong 1974 dahil sa kanyang mga paninindigan laban sa pamahalaan. Sa kabila ng panganib, hindi siya tumigil sa pagsusulat at patuloy na ipinaglaban ang kalayaan sa pagpapahayag at karapatan ng mga Pilipino. Ang mga kontribusyon ni Lumbera ay nagbunga ng maraming parangal, kabilang ang Ramon Magsaysay Award para sa Journalism, Literature, and Creative Communication Arts noong 1973. Noong 2006, kinilala siya bilang pambansang alagad ng sining para sa panitikan, isang pinakamataas na karangalan sa larangan ng sining sa bansa. Nakamit din niya ang mga parangal gaya ng Carlos Palanca Memorial Awards at National Book Awards. Bilang isang guro at manunulat, si Lumbera ay nagpatuloy sa kanyang mga gawain hanggang sa kanyang huling mga taon. Pumanaw siya noong Setyembre 28, 2021 sa edad na 89 dahil sa komplikasyon ng stroke. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa, binigyan siya ng pambansang paglibing sa libingan ng mga bayani, isang karangalan para sa mga taong nagbigay ng malalim na ambag sa bayan. At diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Bienvenido Lumbera. Sa kanyang mga salita at gawa, kanyang ipinaglaban ang kalayaan, kultura, at pagkakakilanlan ng Pilipino. Isa siyang tunay na inspirasyon para sa mga susunod pang henerasyon ng mga manunulat at artista. Kung may nais kayong ibahagi o tanong tungkol kay Kabien, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga dakilang Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig.
Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.